Hello mga ka-store, another day, another busy vlog. Sinimulan nga po ang umaga sa maraming gawain. Kung nakikita nyo po ay inihanda ko na nga po ang mga tray ng itlog. Dahil nga po dumating ang magdi-deliver ng itlog. Wala naman po silang sinusunod na araw kung kailan sila magdi-deliver. Basta po parang nararamdaman nila na wala na kaming itlog. Charot. Hindi po, minsan po twice a week, minsan naman po once a week lang. At dahil nga po sagad yung pagkaubos ng itlog namin, so dinamihan ko nga po ngayon ang pag-order. Dahil nga po ang natitira na lang dyan na size ay yung XL tsaka large. Medium tsaka small naman po ang super benta ko na itlog. Bukod po siguro sa mura ay maganda rin po siyang pang retail. At syempre po tamang-tama siya pang lagay sa mga lomi o kaya sa mga lugaw. At habang hinihintay nga po magdi-deliver ng itlog ay pinayos ko muna yung mga biscuits. At tamang-tama naman na nandyan na nga yung nagdi-deliver at pinayos ko na nga po sa kanya kung saan ilalagay ang siya na nga po ang pinapalagay namin para sakaling may mabasag ay mapapalitan niya agad. What? Joke lang. Syempre nga kasi mas magaling sila mag-ayos kaysa sa amin. Biruin nyo naman yung 8 tray, di ba? Mabigat yon. Syempre siya, lalaki siya, mas magkakaya niya yon. Yan nga po palang patungan namin ng itlog ay bagong lipat po namin yan. Dati nandito yan sa unahan niya. Kaso inilipat nga po namin dyan kasi nga po wala pa na kaming mapatungan ng mga binibili ng mga customer. Yan yung matagal ko nang iniisip. Kasi nga po yung mga nakapatong dyan sa itlog na yan ay yung mga beauty products. Kaya nga po ako bumili ng organizer rack para po mailipat ko yung mga beauty products. Kung nakakapagsalita lang po ang tindahan ko, naku, magagalit na sa amin sa paulit-ulit palipat-lipat ng mga stand. Di ba po ganyan naman talaga ang may tindahan? Kung ano yung maganda, syempre yun ang gagawin. Dahil nga po bagong lipat yung mga stand, pinapaayos ko po sa kanila yung mga magkakasamang mga items. Tulad na lang po ng mga candy, dapat po magkakasama para kung sakaling may bibili, mas mabilis nilang makukuha. At sabi ko nga sa kanila, habang naglilinis, pag may customer, ay dapat pagbilhan nila muna agad. Kasi nga po yung gawain ay nakapaghihintay, pero po ang customer ay hindi po yan nakakapaghintay. At nag-refill nga po kami dyan ng mga nakasabit, ng mga toothpaste at yung mga shampoo. Dahil nga po may mga bagong deliver, kaya sabi ko sa kanila, ay i-display agad. Mahirap po ang pagtitindahan, katulad nga po mga nauna kong vlog. Lagi ko pong sinasabi na kung magtitindahan po kayo ay dapat papanindigan nyo. Talaga pong dapat ay pagsamahin nyo ang sipag at tiyaga. Hindi po pwedeng sara bukas ang tindahan nyo. Kasi pag ganun, mawawalan kayo ng customer. Kami nga po ay may day off ng Friday, half day lang po yan ha. Pero ang sakit-sakit ng loob ko kasi parang ayaw ko pong magde-day off. Kaya lang hindi naman kasi po kailangan din po magpahinga kami. Hindi nga po yun pahinga ha kasi naglalaba din po kami dyan, naglilinis. Kasi wala naman pong ibang gagawa at hindi rin po kami mayaman para kumuha ng gagawa. Kaya nga po half day ng Friday ang pinili naming day off kasi nga po wala na po niyang mamimili na mga nagtitinda sa school. Kumbaga po, hindi na sila mamamalingki kasi kinaumagahan naman ay Sabado. At syempre, pag Sabado, walang pasok. At nag-deliver nga po dyan ang Nestle product. Kaya nga po, inagapan ko ang paglalagay ng price tag. Kasi nga po, baka ma-display agad ng aking mga katuwang sa tindahan. Gusto ko nga po, bago ma-display, ay dapat po may tag price. Lalo nga po, at may kasama ako na baguhan na katuwang sa tindahan. Para nga po, pag maraming bumibili, ay hindi na po nila kailangan magtanong. Dampot na lang sila ng dampot. O diba, hassle free? Kasi nga po, ako naman na naglalagay ng tag price dyan. At syempre nga po, pag may pinupuntahan ako o may ginagawa ako, binibilan ko lang po sa kanila na kung hindi naman nagbago ang presyo, ayun na lang ulit ang i-price nila. Natutuwa nga po ako ngayon kasi nga po karamihan ng products ngayon ay may mga pa-promo. Katulad na nga lang po ng Milo na to, mayroon po siyang nakadikit na bread pan. Hindi ko po yan tinatanggal kasi gustong gusto ko po na pag bumibili ang customer ko ay makikita nila na may kasi free. Kasi nga po nakikita ko sa kanila na pag may free po ay tuwang-tuwa sila. Kahit nga po sa mga powder na sabon. Marami po silang pa-free. Pag bumili ka ng 6 pieces, ay may libre po siyang isa. So, ang 6 pieces, nagiging 7 pieces. At take note, same price lang. Kaya nga po, ang bilis-bilis ngayon ng mga powder. Kaya lang po, hindi po ako maka-stock ng marami kasi nga po, ang puhunan ko, ay hindi naman po kasi sa pangmaramihan. Pakunti-kunti nga lang po ang pag-order ko. Minsan po, 3 dozen lang or 2 dozen. Kasi nga po, yun lang ang kaya ng puhunan ko. Sana nga po, sa mga susunod, ay makakuha na nga po ako ng pangmaramihan, lalo na nga po, pag maraming promo. Kasi nga po, natutuwa po ako pag ang customer ko po ay natutuwa rin. Kasi nga po, pag natuwa sila, syempre, babalik-balikan nila ang tindahan. May mga paninda nga po pala pati ng mga nagsipagtaasan. Kaya po talagang kailangan na maglalagay po tayo ng tag price. Kasi nga po, hindi tayo pwedeng malugi. Dapat po yung tama lang. Hindi rin po malulugi ang customer at hindi rin po ako malulugi. Alam ko po na ang iniisip ng iba ay madali lang magtindahan. Hindi po madali Lahat ng parte ng katawan mo ay gumagana. At kailangan syempre mapagkakatiwalaan mo ang mga kasama mo. Kasi nga po, ang pinag-uusapan dyan ay yung puhunan mo, yung pera mo. Kaya nga po, minsan po, ako lang gusto kong magbantay sa tindahan. At kung wala naman ako dito sa loob ng tindahan, syempre, nakatingin po ako sa CCTV. Marami rin po akong bad experience sa tindahan ko.
hindi po ganun kadali. Marami din pong palpak na halos hindi ako makatulog. Pero sabi naman po ng asawa ko, okay lang daw po yan. Part din po yan ng buhay. Sabi nga po niyan, tao din lang tayo. Nagkakamali or napapalpak. Charot. Ito nga pong araw na to ay super marami po kaming ginawa. Sabi nga niyan, busy days. Lahat nga po namin ay inayos. Tiningnan nga po namin kung may mga expired ng paninda. Kasi nga po kung hindi naman namin mapapapalitan, ay sabi ko sa kanila, itatapon na lang namin. Yung iba po nabibio namin pero yung iba po ay hindi na. Kaysa nga po maibigay pa namin sa customer, ay itapon na lang. O siya mga ka-store, hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Bye-bye! Thank you, Lord. Thank you for watching. Bye.